Mga paps, magpapalit tayo ngayon ng taillight natin or brake light kasi pondi na yung ilaw natin sa likod. Kasi pag nagpreno ka, ayun o, hindi siya umiilaw. Pag pinipreno mo, hindi na siya umiilaw sa likod. Ibig sabihin busted na yung taillight natin or brake light. Papalitan na natin yun. Bali, ito pala yung ilaw natin sa likod, pero hindi mo siya madudukot dito. Kailangan mong kalasin dito sa may likod. Wala siyang access dun sa may dito. Hindi mo siya madudukot yan dito. Kailangan mong tanggalin to. Ang unang gagawin natin ito, tanggalin natin to, itong tornilyo na itong dalawa. Ito. Kailangan mo tanggal natin itong dalawang tornilyo na to. Kasi ito yung nakaklip doon sa may reflector ng ilaw natin sa likod. Ang tools lang na gagamitin natin, flat screw lang saka Phillips screw. Nakakalasin na muna natin dalawang tornilyo. Ngayon, ayan na, pag natanggal na natin yung dalawang tornilyo, atake lang natin to. Kasi may clip yan dito sa likod. Atake lang natin yan. Tapos pag nakatak natin itong dalawang tornilyo na to sa likod, saka yan din tatanggalin natin. Phillips screw lang. Ngayon na, tanggalan natin. Bubunot. Atake na natin tong ano para makita natin yung bulb. Tandahan ng paghatak nito kasi baka mabasag. Yun, tanggal na. Ito yung bulb natin. Malipihitin lang natin ng counterclockwise para matanggal. Ay, sira na nga kasi may maitim na. Parang bumili ako kanina sa shop, 20 pesos lang. Ordinary lang to eh. Wala kasi yung ano eh, wala silang stock na magandang klaseng Stanley. Ito ordinary. Kapag hindi mo kasi ito na kabitan yung ano mo sa likod at nakakita ka ng mga LTO o kaya basta hindi lahat ng enforcer pwede ka mahuli dito kasi delikado kasi ito lalo sa gabi. Pag halimbawa huminto ka, hindi ka mapapansin nung sasakyan na nasa likuran mo na hihinto ka kasi wala kang ilaw. Ayun, itong ano pala, may ano yan, mayroong guide. Ayun o, yung isa yung malapit dito sa may pinaka-puwit niya, yung isa medyo malayo. Itong medyo malapit dito natin yan sa bandang taas kasi may guide naman yan eh. Hindi mo na matutusok yan ng walang, hindi mo na matutusok yan ng ano eh. Ay, may guide yan no. Ito yung pinaka-guide niya dito sa taas. Tusok mo lang dyan. Tapos diin mo lang konti kasi may spring yan eh. Diin mo lang konti tapos pihit ng clockwise. Yan. Ay. Yan. Diin ng konti tapos pihit ng clockwise. Yan. Kasi may spring yan sa loob para pumasok ng lock. Okay na, nakalak na. Hindi na gumagalaw yan. Ngayon, try natin kung may ilaw. Ayun, mayroon na. Mayroong ilaw. Try natin prenuhan kung lalakas yung ilaw. Kasi dapat pag nagpreno ka, dapat lalakas yung ilaw. Yun, lumakas.
Yun. Okay na. Pundi nga yung ilaw natin. Patayin na natin para matakpan na. Dito pala mga boss sa pagbalik medyo mahirap lang ng konti kasi medyo masikip siya. Bali ang diskarte mo dito itong kanto na to. Itong kanto nung reflector na to. Yun yung unahin mo munang ipasok sa kabila. Bali ang gagawin mo dyan, sikwatin mo lang siya ng flat screw para pumasok yung kabilang side. Huwag mo siyang pagsabayin kasi mahirapan ka yan. Yan. Na yan, ganyan. Pag na pasok mo lang siya ng konti tapos isikwati mo lang siya ng flat screw. Yan. Para maalala mo, dandahan lang kasi baka mabasag. Sikwati mo lang yun. Yan. Ganyan, sikwati mo lang yan tapos ipasok mo yan. Tapos diin naman lang konti. Yun, pag nakapasok na yung kabilang side, dito ka naman sa kabilang side. Yan. Kabilang side naman. Yan yung kabilang side na naman. Sikwatin mo dyan. Yan. Sikwatin mo lang ng flat screw saka tutulak mo lang yan. Yan. Sikwatin mo lang yan para maalalayan mo siya. Yan. Yan. Yun. Pasok na. Pag nakapasok na yung kabila ang side dito naman tutulak mo naman to sa ilalim. Tutulak mo lang to sa ilalim para pumasok. Yan. Yan, pumasok yung ano dyan. Yan. Yan. Yun. Okay na. Yan. Tapos dito dapat nakapasok din yung clip dito. Yan, pasok na yan. Tapos takpan na natin. Ganyan. Yun. Okay na. Ay, yung ano pala, may lock pala doon sa may likod. Ay no, itong lock na to. Kailangan makasentro yan dyan sa may butas na to. Para nakalock siya. Yun. Okay na. Ay, ang ginagawa ko pala rito kasi minsan pag nagtornilyo ka, pag tumalsik yung tornilyo mo, then yan, pag nagtornilyo ka dyan minsan, pag tumalsik yan na hindi biglang hindi na sentro yung tornilyo mo, pwedeng mahulog dito. Pag nahulog yan, sasakit lang ulo mo dyan. Kakalasin mo lahat ng play rings dyan bago mo makuha yung tornilyo. Kaya yung ginagawa ko, lagyan mo ng basahan dito. Ayan, lagyan mo ng basahan para sakaling tumalsik yung tornilyo mo,
Hindi siya didiretso dun sa may ilalim. Kasi pag nalaglag sila, naku po, sasakit ng ulo mo dyan. Kakalasin mo pa to, yung mga play rings na to pa, lahat na yan, bago mahanap ng tornilyo dun sa likod. Kasi na try ko na ng isang beses eh. Nagpalit din ako pang tatlong palit ko na kasi ng bulb na to eh. Ayan, nung nalaglag dito, hindi ko na makakuha. Yung ginawa ko, kinalas ko na lang kasi mamaya pag hindi mo naman kukunin, baka dumikit dun sa mga wirings niya, magkaroon ng shortage, kaproblema pa. Kinalas ko yun. Kaya ang ginagawa ko ngayon, lagyan ko na lang ng basahan para po ano, pag nahulog man, isasalo dito sa basahan. Yun, tapos testing na natin yung may reflector na. Ayun na mga boss, testing na natin yung may reflector na siya para kitang kita yung ilaw niya. Ayun, mayroon siyang ilaw, mayroon siyang park light. Tapos pag pinigam yung preno ng brake light niya, dapat liliwanag yan. Yan, yan, okay na. Yan lang mga boss, thank you.